araw mga bata! Ako si Binibini Erica Joy Barana. At ngayong araw, ang ating misyon ay tungkol sa pagtukoy ng salita o pangungusap sa isang talata. Bago ang lahat, maaari bang tumayo ang lahat para sa isang panalangin? Maaari nang umupo ang lahat at makinig. Bago tayo tumungo sa ating diskasyon, mayroon akong inihandang pamukang siglang gawain. May tanong ako mga bata. Ano ang ginagamit natin upang malaman kung ano ang oras? Alam mo ba kung ano ang ating ginagamit upang malaman kung ano oras? Tama! Ito ay ang relo. May iba't ibang uri o klase ang isang relo. At makikita niyo ito sa screen. Nakikita niyo ba ito mga bata? Sino sa inyo ang makapagbaybay ng salitang relo? Relo. Pakibilisan, relo. Ulitin mga bata, relo. Relo. Mahusay. Alam niyo ba mga bata, ang isang clockmaster ay nagmula sa Norvège na pinangalang Peter Henlen. Ay karaniwang kinilala sa pag-imbento ng pinakaunang relo. Nilikha niya ang isa sa mga relo ng orasan na ito noong ika-15 siglo. Ngayon, mayroon akong babasahin isang talata. Makinig ang lahat. Ang ng talatang ito ay ang relo na isinulat ni Ruby Cindy Marie C. Juarez. Maraming hugis ang bagay na ito, bilog, kwadrado o rektangulo. Anuman ang hugis nito ay mahalagang bagay na nagpapaalala sa ating mga gawain. Naging madali ba ang pagsagot niyo mga bata? Mababasa ba ang mga salita? Ngayon ay tumungo na tayo sa ating diskusyon. Alam mo ba, ang salita ay ang unit ng wika na nagdadala ng payak ng hulugan at binubuo ng isa o higit pang morpema. Ang halimbawa ng mga salita ay katulad ng hangin, relo, mundo, at kahoy. At marami pang iba. Pangungusap naman ay lipo ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. Halimbawa nito ay ang ibinigay ng malikha ang mundo. Ngayon, mayroon akong babasahing isang talata. At ang pamagat nito ay ang bagong kaibigan ni Ruby Cindy Marie C. Juarez. At makinig mga bata, dahil sa dulo, may inihanda akong mga katanungan sa inyo. Kaya ngayon, tayo na't magsimula at makinig ng maigi. Bagong kaibigan ni Ruby Cindy Marie C. Juarez. Si Faith ay may bagong kaibigan. Saan man siya magpunta, palagi niya itong dala. Mahal na ito at pinakikaingatan dahil ito'y regalo pa ng kanyang tita Dayan. Nang mag-lockdown dahil sa pandemya, ito ang nagpapasaya sa kanya at palagi niyang kasama. Hindi siya kakaramdam ng lungkot at bagot dahil sa nakakaaliw siya sa mga kwentong handog ng kaibigan niya. Marami rin siyang napuntahan at natutuhan kahit hindi siya lumalabas ng bahay. Mga bata, pwede ko ba malaman kung ilan ang inyong tamang sagot? Mahusay! Masaya ba kayo sa inyong nakuhang score? Tandaan mga bata na ang unang hakbang patungo sa kadakilaan ay ang pagiging matapat. Ngayon, may inihanda akong isang kwento. Makinig ang lahat dahil sa dulo ng kwento ito ay may nainihanda ulit ako ng mga katanungan. Ang kwento ito ay pinamagatang Ang Gulayan ni Perlas na isinulat ni Ruby Cindy Marie C. Juarez.
maagang gumising si Perlas. Ngayon kasi ang araw ng pag-aani nila ng gulay ng kanyang nanay. Bitbit ang buslo ay tinutungo nila ng kanyang nanay ang malawak na taniman. Masaya nilang inaani ang mga gulay na inaalagaan nila araw-araw. May talong, ampalaya, sitaw at ang paborito niyang kalabasa. Halos mapuno ang basket nila sa dami ng kanilang ani. Masaya silang bumabalik sa kanilang bahay. tiyak niyang maraming nag-aabang sa dala nilang sariwang gulay. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Mahusay! Bago tayo magtapos sa ating klase ngayon, ay mayroon akong inihandang karagdagang gawain at ito ay makikita nyo sa screen. Sa muli, ako si Binibini Erica Joy Mirana.